Bumili ka ng property na tax declaration lang ang papel pero hindi mo na pa-change ang pangalan sa tax declaration. Nako, problema yan. Heto ang step-by-step guide sa pagpapalit ng pangalan sa tax declaration. Step 1, ito po yung mga requirements. Latest tax declaration from the Assessor's Office, notarized deed of absolute sale, real property tax clearance from the Treasurer's Office, certificate of no improvement or improvement from the Assessor's Office, DAR clearance if ang lupa is agricultural land. Ngayon, before dealing with government offices is mag-produce po kayo ng at least 6 sets of notarized DOAs at para meron din maiwan para sa inyo at para sa seller. At least 4 photocopies of other documents. Step 2, go to BIR. Proceed to one-net window for the assessment of CGT and DST. 6% po dito is the capital gains tax and 1.5% is documentary stamp tax. At ang basis po dito is the selling price, zonal value or the assessed value of the property whichever is higher. After that, fill up yung BIR forms. Ngayon, ito po yung itsura ng capital gains tax return. Ito po yung isa sa fill up nyo. At ito naman po yung documentary stamp tax declaration. Step 3, pumunta po kayo sa BIR Authorized Payment Banks. Kailangan pong mabayaran ang capital gains tax within 30 days after signing of deed of absolute sale. At kailangan nyo pong mabayaran naman ang documentary stamp tax on or before 5th of the following month. Kapag lumagpas po dyan ay meron na po kayong penalties. Para malaman ang BIR Authorized Bank ay pumunta kayo sa website ng BIR. I-check kung ano yung district nyo at malalaman nyo na dito kung ano yung mga bangko na authorized. Sa case po namin dito sa Puerto Princesa, ito po yung mga authorized bank. So, andito ang Land Bank of the Philippines, andito ang Philippine National Bank, andito ang RCBC, at andito ang Unibank of the Philippines. Next is i-fill up ang BIR prescribed deposit slip at ilagay kung magkano ang inyong babayaran. At dapat po ito ay machine validated. Pagkatapos nyo pong i-fill up ang payment slip, ay ibibigay nyo po ito sa teller ng bangko at ibabalidate po nila ito. So, ganito po ang itsura ng machine validation. So, dapat meron pong ganyang markings. Step 4, after nyo pong mabayaran sa bangko, ay bumalik po kayo sa BIR to submit all the documents together with the proof of payment. At kumuha po kayo ng claim stub for the release of ECAR o yung Certificate Authorizing Registration. Ganito po ang itsura ng Certificate Authorizing Registration. Kailangan nyo po ito for the registration sa Registry of Deeds. Step 5 ay pumunta sa Treasurer's Office para bayaran ang transfer tax. I-attach ang transfer tax receipt together with other documents